Ilang buwan pa lang ako nakikinig sa iyong programa at sa ilang buwan na yon, ay naaaliw talaga ako sa iyo. Nakakatuwa kang pakinggan, lalo nga tuwing nagpapayo ka. Nararamdaman ko kasi ang bawat advice mo, lalo na kapag tungkol sa love at family. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bok. Hasmin, sa totoo lang, nagbabaka sakali lang ako na magpadala sa iyo ng email. Susubok sana kung isa rin ako sa mapalad na tagapakinig mo na mabibigyan ng tsansang mabigyan ng buhay ang kwento sa tulong ng magagaling mong dramatista. Isa akong rescuer. Totoong walang pera dito at hindi ka talaga kikita. Pero iba ang pakiramdam sa tuwing mayroon kaming natutulungan at naisasalbang buhay. Ang sarap sa tenga sa tuwing may nagpapasalamat sa'yo at daig pa nga ang sweldo na may nakinsenas at katapusan. Pinasok ko ang pagre-rescue sa kadahilanang itinuring kong utang na loob ko ang buhay ko sa kanila matapos akong mailigtas sa isang trahedyang naganap noon sa isang probinsya sa Luzon. Opo, Nay, opo. Bilisan mo bago tumas ng gustong tubig. Bilisan mo, anak. Caitlin! Baby! Teka, babalutin muna kita ng tuwalya, ha? Huwag kang matakot. Ito si Kuya. Pupunta tayo kay Nanay. Anak, ang kapatid mo. Huwag mong pababayaan yung pangako mo. Huwag mong pababayaan mo. Nay! Kapatid Nay, mo. kumapit na po kayo dyan sa sanga ng puno. Huwag po kayong bibitaw. Pababayaan ang kapatid mo. Pupunta na po kami dyan. Pupunta na po kami dyan ni Caitlin. Anak, huwag na kayong pumunta dito. Malakas na agos, malalim ng tubig, anak. Nay, kapit po. Tatanong ko na po yung mga nagre-rescue. Anak, Bong, mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo. Huwag mo siyang pababayaan. Hindi ko na sayang agos. Bahala na kung magkikita pa tayo. O baka kami na ng tatay mo magkikita. Nay! Wala na kasi tatay, pati ba naman kayo? Iwan niyo kami. Nay, kapit lang. Malapit na yung isasaklolo sa atin. Anak! Anak! Mahal ko kayo! Anak! Nay! Anak! Nay, saklolo! Yung nanay ko! Yung nanay ko inanod ng tubig. Halika boy, akin na muna ang sanggol. Oh, kunin niyo tong baby. Kunin ko naman ang batang lalaki. Halika boy, kumapit ka sa akin. Sir, yung nanay ko po. Siya na lang po itulungan niyo, yung nanay ko po. Halika na, pataas na ng pataas ang tubig. Lumalakas na din ang agos. Gagawin namin ang magagawa namin. Pero halika na muna. Hindi po papabayaan yung nanay ko. Hanapin niyo po siya. Nanay! Hanapin niyo po. Nay! Men, let's go! Masyado na malakas ang agos. Delikado na dito. Nanay ko! Nanay ko! Hasmin, hindi pinalad ang nanay ko na mailigtas. Masyado na kasi talagang mataas ng tubig baha noon at malakas na ang agos at hindi na rin kakayanin pa ng mga rescuers dahil pati sila ay malalagay na sa alanganin. Noong una, sumama talaga ang loob ko sa mga nagre-rescue. Nagalit ako sa kanila. Pero naisip ko rin na kung hindi dahil sa kanila ay baka wala na rin kami ng kapatid ko na noon ay 3 buwan pa lamang habang ako ay 16 anyos pa nang nangyari ang trahedyang yon. Wala naman kaming matakbuhan dahil tubong Leyte kami, kaya wala kaming kamag-anak na kakilala sa lugar namin. Hindi ko rin naman alam kung paano ko sila kukontakin para ipaalam ang aming sitwasyon. Umiiyak na lang ako dahil wala akong magawa. Ulila na nga kami sa ama, namatay pa sa isang aksidente ilang linggo matapos manganak si nanay. At hindi ko pa alam kung magkikita pa nga kami ng nanay ko.
Hasmin, matapos kaming mailikas at mailigtas, ay namalagi muna kami ng aking kapatid sa isang eskwelahan na ginagawang evacuation center. Mahirap dahil kasama ko ang aking kapatid na sanggol. May nagmagandang loob at nagbigay sa amin ng bote ng gatas para mapakain ko sa kapatid ko. Ako naman ay umaasa sa mga donasyon na nirarasyon mula sa mga taong may magandang kalooban. Unahan at siksikan ang lahat tuwing may dumarating na pagkain. At kailangan ko ding gawin para makakain dahil wala naman akong ibang aasahan kundi ang aking sarili. Fred, yung anak mo. Pumila lang po ang lahat ng maayos. Huwag pong magtutulakan. Sigurado naman pong mabibigyan ng lahat. Pumila lang ho. Ako, Baby Caitlin, kailangan pumila ni Kuya. Kaya lang, di kita pwedeng kargahin habang nakapila. Siksikan kasi, tsaka nagtutulakan. Kapag di naman ako pumila, hindi makakakain si Kuya. Ate, Oh, bakit iho? mukhang nakakuha na po kayo ng pagkain eh. May papakiusap po sana po ako sa inyo. Ano yun? Pipila din po sana ako dun eh. Kung pwede po sana, pabantay po sandali ng kapatid ko habang kumukuha po ako ng pagkain. Sandali lang naman po yun eh. O sige, ako nang bahala sa kapatid mo. Salamat po. Umikiusap na lang po ako sa pila na paunahin ako kung pwede para makabalik po ako kaagad. Kuya, baka pwede naman po akong pasingit kasi wala po nagbabantay sa sanggol kong kapatid eh. Sige. Salamat po. Ate, baka pwede naman po akong pasingit kasi wala po nagbabantay sa sanggol kong kapatid eh. Sige, sige. O kaya ang gawin mo, pumunta ka na mismo sa harapan. Yung nagbibigay na mismo ang kausapin mo para makabalik ka na agad sa kapatid mo. Sige po. Salamat po. Sir, baka pwede naman po akong pasingit kasi wala po nagbabantay sa sanggol kong kapatid eh. O siya, sige. O, ito ang sayo. Salamat po, sir. Nakakaya naman po. Pwede po bang akin na lang po yung tuwalya nyo? Pambalot ko lang po dun sa baby kong kapatid. Ito ba? O, sige, sayo na. Balikan mo na ang kapatid mo. Salamat po. Baby Caitlin! Nakakuha si Kuya ng tuwalya mo. Baby Caitlin? Nasaan? Miss? Nakita niyo po ba yung baby dito at saka yung ale? Ha? May nakita akong babae kanina may dala ng sanggol naglalakad palabas. Naka-t-shirt na pula at puti yung babae. Siya nga po. Yun po. Pero saan naman po niya dadalhin yung kapatid ko? Baby Caitlin, tulungan niyo ako. Yung kapatid ko nawawala. Tulungan niyo po ako. Hasmin, lalo ako nanghina sa mga nangyari sa aking buhay. Sa mura kong edad ay napakarami ng pagsubok ang dumarating sa akin. At ang lahat ng yon ay parang sinisisi ko ang sarili ko. Una, sa nanay ko dahil wala akong nagawa at hindi ko alam kung buhay pa siya. Pangalawa, sa nangyari sa kapatid ko na ninakaw ng babae na hindi ko alam kung saan na dinala. Magdamag akong umiyak, Hasmin. Halos lahat ng tao sa evacuation center ay napagtanungan ko na. Sumubok na rin akong lumabas ng evacuation center para magtanong-tanong pero bumabalik akong bigo. At kung minsan tuloy pinagdarasal ko na lang na sana kunin na rin ako ng Diyos na mawala na sa mundo dahil ano pa ba ang silbi ko para sa mabuhay. Pero pinilit kong lumaban, Hasmin. Nangarap ako na isang araw ay babalik ang babae na kumuha sa aking kapatid at isusoli siya sa akin. Umaasa din ako noong mga panahon yon na muli kaming magkakasama ng nanay ko at dalawa kaming maghahanap sa nawala kong kapatid. Hanggang isang araw, may lalaking pumunta sa evacuation center at sinabing may nakuhang mga katawan at dinala sa isang punerarya na malapit sa evacuation center. Kaya naman, Hasmin, dali-dali akong sumama sa kanya.
po yung mga nakuha namin kaninang umaga. Pakitingnan na lang po nyo kung nakikilala nyo pa po sila. Nay? Nay? Nanay? Nanay ko? Sabi ko po magkikita pa tayo eh. Pero hindi po sa ganitong sitwasyon. Nay, iniwan niyo na ako ng tuluyan. Wala na po akong kasama. Nay, may kasalanan po ako sa inyo. Si Caitlin po. Nay, hindi ko naman po sinasadya. May kumuha po sa kanya. Sinubukan ko po siyang hanapin pero hindi ko na po siya makita. Nay, sorry po. Sorry po. Hanapin ko rin po siya. Hanapin ko po siya. Iho, nanay mo? Opo. Di naman sa nangingialam ako Narinig ko kasi na kinakausap mo ang bangkay ng nanay mo. Narinig ko mag-isa ka na lang at ninakaw pa ang kapatid mo. Opo. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pera para mabigyan ng disenteng libing yung nanay ko. Wala pa akong kamag-anak na pwedeng takbuhan. Maasa lang po ako ngayon sa donasyon na binibigay po sa evacuation center. Ako si Dolfo. Ano pangalan mo? Chester po. Pero Bok po yung tawag sa akin ng nanay ko. Bok? Ako ang may-ari nitong punerarya. Sagot ko na ang libing ng nanay mo. Talaga po? Maraming salamat po, maraming salamat. Wala ka nang tutuluyan, di ba? Kung gusto mo, kulang pa ako ng makakasama dito sa punerarya. Kahit taga-buhat lang at taga-ayos dito. Gusto mo ba? Opo. Opo sir, maraming salamat po. Maraming salamat po. O sige, wala ngayong araw na ito. Dito ka natutuloy sa akin. Ako na bahala sa nanay mo. Tahan na. Salamat po sir. Salamat po ng marami. Hindi po kayo magsisisi sa pagtulong sa akin. Salamat po. Nay. Nay, hanggang sa huli ginagabayan niyo ako. Mapapalibing ko na po kayo ng maayos. Sagot na daw po ni Sir Dolfo. Nay, kukup-kupin niya po ako. Bibigyan niya po ako ng trabaho. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Oh, tayo na dyan. Nang maiayos na natin ang nanay mo. Sir, salamat po talaga. Hasmin, marunong pa rin ng langit at naisip ko nga na gumawa pa rin ng nanay ko ng paraan para mayroon pa rin akong takbuhan. Pwede naman kasing sa malayong lugar siya makita o kaya naman ay hindi na tuluyang mahanap pa, pero hindi. Natapat pa ako sa may mabuting kalooban. Sinagot na ang libing ng aking nanay at binigyan pa ako ulit ng panibagong buhay. Hasmin, namasukan ako sa punerarya bilang tagabitbit ng mga yumao na mga gamit sa punerarya, tagalinis at iba pang mga utos ni Sir Dolfo. Bukod sa libre na ako sa matutuluyan at pagkain, pinapasweldo pa niya ako. Mabait si Sir Dolfo, Hasmin. May asawa at meron siyang 2 anak na lalaki. Mabait ang kanyang buong pamilya. Kaya hindi nakapagtataka na binibiyayaan sila ng magagandang buhay dahil may mabuti silang kalooban. Kaya naman dobling sipag ang pinakita ko sa kanila bilang konsuelo sa mga kabutihang ginagawa nila sa akin. Pinag-aaral pa nila ako, Hasmin, ng high school sa isang public school. 4th year na ako noon nang muling pumasok. Umayos ang takbo ng buhay ko noong mga panahong yun, pero kulang pa rin dahil hindi ko pa rin nakikita ang babaeng tumangay sa aking kapatid na si Caitlin. Itinadaan ko na lang ang lahat sa dasal dahil wala namang imposible na nasa itaas. At pinangahawakan ko ang kasabihang nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Dear Hasmin, dear Hasmin, 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 Hasmin. Hasmin, maraming araw, linggo at buwan pa ang lumipas at tuloy pa rin ang buhay ko sa piling ng pamilya ni Sir Dolfo.
Wala rin silang sawa sa pagtulong sa akin. At tungkol naman sa kapatid kong nawawala, tinutulungan nila ako na hanapin siya. Pero wala pa rin makapagturo kung saan ko talaga siya matatagpuan dahil wala rin nakakakilala sa babaeng tumangay sa aking kapatid. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Sinubukan din ni Sir Dolfo na alamin kung may tsansa akong makilala ang aking mga kamag-anak sa Leyte, pero wala rin akong maibigay na impormasyon sa kanya. At dahil doon, Hasmin, inaako na niya talaga ako bilang isang kapamilya. Sir Dolfo, kape po. Salamat, Bok. Sige po. Maglilinis lang po ako sa labas. Teka, mabuka muna. Samahan mo muna ako dito habang iniinom tong tinimpla mong kape. Kamusta ka? Po? Sobrang ayos po. Di ko nga po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan eh. Tsaka yung pamilya niyo po, lalo na po kayo. Wala yun. Sa sipag at bait mo, tama lang na maging okay ang buhay mo. Kamusta ang pag-aaral? Ayos din po. Pasado po lahat. Sigurado pong gagraduate po ako sa March. Dahil din po yun sa inyo. Ano ba gusto mong kunin sa college? Gusto ko pong magsundalo eh. Bakit? Sa lahat po kasi ng nangyari sa buhay ko, gusto ko pong ibalik sa tao yung pagtulong. Yung tulong po talaga na kahit buhay ko, sa sakripisyo ko. Pag-aaralin kita. Sir, huwag niyo pong mamasamayin. Iyang-hiya na po kasi ako sa inyo eh. Sana po kung sakaling mag-aaral na po ako sa koleyo, gusto ko po sana ako na lang magpapaaral sa sarili ko. Ang hiling ko lang po sa inyo, huwag niyo na lang po akong tanggalin sa trabaho ko. Alam mo, mula nung nakita kita na umiiyak nang makita mo ang nanay mo, hanggang ngayon, pinapahanga mo ako. Sir, may tanong lang po ako. Bakit niyo po pala ako tinulungan nun? Dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo. Tulad mo, namatay din ang nanay ko sa baha. Ang kaibahan lang natin, nabigyan ng disenteng libing ang nanay mo. Ako hindi. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na di ko hahayaang maranasan ng iba ang dinanas ko. Para na rin makabawi ako sa nanay ko, kaya pinasok ko din ang negosyong ito at nagbibigay ng libreng libing sa mga walang-wala. Isa pa, dahil tama na nga, naluluha ako eh. Kaya ikaw, Bok, tuloy mo lang ang pangarap mo. Yun nga po sir ang gagawin ko at pipilitin ko. Sir, thank you po talaga sa inyo. Hasmin, matapos kong marinig yon ay lalong tumindi ang pagnanais kong matupad ang pangarap ko. Lalo ding tumindi ang kagustuhan kong makita ang kapatid ko para mapakita sa kanya ang pagsisikap ko. At gusto kong sa pagtupad ng mga pangarap kong yun ay kasama ko siya. Ilang panahon pa ang lumipas, nakapag-ipon ako ng bahagya, sapat para makapag-enroll ako ng college. At kahit na nga nag-aaral ako, ay tuloy pa rin ang trabaho ko kina Sir Dolfo dahil ang kinikita ko naman doon ang siya namang pinangtutustos ko sa mga pangailangan ko sa eskwela. Hindi madali, Hasmin, pero inspirasyon ko sila, ang aking nanay at ang aking nawawalang kapatid. Unti-unti kong tinutupad ang aking mga pangarap. Hanggang isang araw, isang pangyayari ang muling dumating sa aking buhay. Kamusta pag-aaral? Di ka ba nahihirapan? Nagtatrabaho ka dito sa gabi tapos nag-aaral ka sa umaga. Kaya naman po. May karelyebo naman po ako dito eh, kaya nakakatulog pa rin naman po. Oh, kunin mo to. Pambaon. Naku sir, nakakaya naman po. Meron pa naman po ako eh. Kasya naman po yun hanggang sa susunod kong sweldo. Sige na, kunin mo na. Bukas yan. Pasok. Sir, may naghahanap po sa inyo. Hihingi daw po ng tulong para sa asawa niyang namatay. Papasukin mo. Pasok po kayo. Sir, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kami. Wala po kami pampalibing. Parang awa niyo na. Namatay po ang asawa ko kanina. Hanggang ngayon, nasa bahay pa po namin.
Ale? Sir Dolfo, siya po! Siya po! Ang alin? Saan mo dinala yung kapatid ko? Nasaan yung kapatid ko? Ha? Sino kapatid? Hindi kita pwedeng maalimutan. Bumabagyo nun. Binilin ko sa'yo yung kapatid ko dahil kukuha ko ng pagkain, pero pagbalik ko, wala ka na at wala na rin yung sanggol kong kapatid. May nakakita sa'yo na lumabas ng evacuation center dala yung sanggol. Nasaan yung kapatid ko? Ilabas mo! Ilabas mo yung kapatid ko! Bok, uminahon ka. Nakakasiguro ka ba? Hindi ko po makakalimutan yung nunal niya sa noo. Saka po yung peklat niya sa pisngi. Siya po yun. Ilabas mo yung kapatid ko. Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako. Natukso kong kunin ang kapatid mo dahil gusto kong magkaanak. Hindi na kasi ako pwedeng magbuntis noon. Sinadya akong magpunta sa evacuation center noon at di talaga ako biktima ng baha. Patawarin mo ako. Patawad. Ngayon wala nang asawa ko. Di ko na siya kayang buhayin. Kaya sige, isasoli ko siya sa iyo, ang kapatid mo. Pero sana tulungan niyo pa rin ako, sir. Parang awa na ninyo. Bok, ikaw ang magdesisyon. Sir. Kung ano ang desisyon mo. Sige po, sir. Tulungan po natin sila. Pero di ko po ito ginagawa para sa kanya, kundi para sa asawa niya. Salamat po. Salamat. Patawad. Hasmin, kahit galit na galit ako sa babaeng kumuha ng kapatid ko, ay nanaig pa rin sa akin ang pagkaawa sa kanyang asawa. Naalala ko rin kasi ang nanay ko at alam ko ang pakiramdam at sitwasyon ng babaeng yun. Nagpunta kami ni Sir Dolfo sa bahay ng babae kasama ang aking mga kasamahan sa punerarya. Kinuha namin ang katawan ng namatay at doon bumungad sa akin ang aking kapatid na si Caitlin. Mahigit 1 taon na siya. Hindi niya ako kilala at iba pa rin ang pangalan niya. Pinabinyagan siya ng dumukot sa kanya. Angel na ang kanyang pangalan. At hindi na namin sinampahan ng kaso ang babae. Medyo hindi naging madali ang proseso, Hasmin. Una, ang paglipat ng pangalan sa aking apelyido. At pangalawa, ang pinakamahirap, ang ihiwalay ang aking kapatid sa nakagusta nitong nanay. Pero lahat, Hasmin, kakayanin ko para sa kanya at para sa aking nanay. Hindi pa rin ako pinabayaan ni Sir Rodolfo. Kinupkop niya, hindi lang ako, kundi pati na rin ang kapatid ko. Noong una natakot ako dahil baka hindi matanggap ng kanyang pamilya. Pero sadya silang mabait kaya walang naging problema. Lalo akong nagsumikap at nagsipag. Mas lalong nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. At ang maisaayos ang lahat. Nagpunta kami ni Sir Dolfo at ang aking kapatid sa puntod ng aking nanay. At doon, binalita ako sa aking nanay ang magandang balita. Nay, ito na po si Caitlin. Kasama ko na po siya. Pero, Angel na po yung pangalan niya. Nay, magkasama na po kami. Pangako po, di na po mauulit yung pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko na po siya iiwan. Hindi ko po siya pababayaan. Nay, sana magkasama na rin kayo ni tatay. Sana, kahit di namin kayo kasama, bantayan niyo pa rin kami. Hindi ko po sasayangin ang buhay na binigay niyo sa amin nung ipanganak niyo po kami. Tutuparin ko po yung mga pangarap niyo para sa aming magkapatid. Nay, salamat. Maraming salamat sa iyo. Kasama ko nga po pala si Sir Dolfo. Sobrang bait po niya. Tulungan niyo naman po ako sa pagdadasal. Ibulong niyo naman po sa Diyos na habaan pa ang buhay ni Sir Dolfo. At gabayan yung kanyang pamilya para marami pa silang matulungan tao. Biyaya po sila sa mga nangangailangan. Tara na po, sir. Okay na po ako. Bok, halika rito. Pwede ko bang kausapin din ang nanay mo? Po? Sige po. Lisa, kasama ko ang anak mo. Alam kong nasaktan kita ng sobra dati. Alam kong ako ang first love mo. At alam mong ikaw ang first love ko.
Ilang taon din ang pinagsamahan natin bilang magkasintahan. Alam ko nakahingi na ako ng tawad sa'yo dati. Pero, hihingi uli ako ng tawad sa'yo ngayon. Sorry. Natukso ako. Nakabuntis. Pinanagutan ko siya at iniwan ka. 2 na ang anak namin. Pero, mukhang magiging 4 na. Si Bok at si Angel. Di ko sila pababayaan. Sir? Oo, Bok. Nung nakita kitang umiiyak at nakita ko ang nanay mo, pinigil ko ang luha ko. Alam to ng misis ko pero di ng mga anak ko. Sa atin na lang to ha. Dito man lang makabawi kami sa nanay mo. Sir, salamat po. Wala po akong alam sa nangyari sa inyo ni nanay pero kung ano man po yun, nakikita at nararamdaman ko pong minahal niyo po talaga ang nanay ko. Tara na. Sige po. Nay, alis na kami ng first love mo. Tay, huwag ka magselos. Ikaw naman ang last love ni nanay. Hasmin, napakarami talagang pangyayari sa mundo na ang may dahilan ay ang pagmamahal. Ngayon, Hasmin, ay isa na akong ganap na sundalo at rescuer. Si Angel ay grade 5 na at kamukhang kamukha ni nanay. Tuluyan na kaming kinupkop ni Sir Dolfo. Tuloy pa rin sila sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang mga anak naman nila ay tinuring na kaming mga kapatid. Sino ba naman ang mag-aakala na sa dinami-dami na nangyari sa aming buhay ay muli kaming makakaahon. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na kapag may pagmamahal sa puso, lahat ay nagiging posible. Kapag may pangarap, nagkakaroon ng direksyon ng buhay. Lahat tayo ay may misyon at dapat lahat ng gagawin natin ay di lang para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at para sa kapwa. Bakit? Kasi Hasmin, panahon lang ang makakasagot. Salamat Hasmin at sana ay may napulot kayo sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Bok.